Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Mga nangaon sa kirinderya sa Talisay City gitulis, usa sa mga biktimang misukol na pusilan. Kapin 400 kabalay sa Sitio Bukog, Barangay Tipadilla, lubog gihapon sa baha. Kanhi Cebu Governor Gwen Garcia gikonbikto sa ombudsman ug gipamulta. Ang Bisala Espa ug LGBTQIA+ pageant sa Cordova, patok ang tema nga Encantadia. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Muabot sa 400 ka mga pamilya sa usa ka sitio sa Barangay Tipadilla ning Dakbayan sa Subo ang nag-antos sa baha nga walay hubas-hubas. Ilabi na kun muawas ang sapa nga anaara sa ilang kilid. Alan, bag-o lang ba ding problema sa mga mulupyo diha sa maong sitio o dugay na? Sa pila ka administrasyon na nakalabay apan padayon gihapon nga dakong problema sa mga mulupyo sa Sitio Bukog sa Barangay Tipadilla ang kaning baha nga wa gyoy paghubas. Naabda namo kining pipila ka mga mulupyo nga nang limpyo sa mga sagbot nga natipon nas baha nga murag kolor og lapok sa kahugaw. Panagang nila sa kahugaw sa tubig ang gisulob nga butas. Nabalaka si Norma Abila nga matakbuyan sila og mga balatian sama sa leptospirosis ug dengue. Luoy taon mo ni diri, pirmi mi malumos. Katungkuan diri ang tubig, glass. Ang suliran sa baha sa Sitio Calvario sa mga mulupyo nga dugay na nilang giantos nga mo grabe panahon sa ting-ulan. Temporaryong solusyon sa barangay ang footbridge nga kaagian sa mga tao apan malapawan kini kun mulawom ang tubig. Sa mga tao nga lumad gyud diri sir ni ana gyud nga ang mga nanlabay pag gyud nga mga administrations dugay na gyud ning problema ha. And hopefully sir karon matagad na in town unta gyud kay sigihan lang mig-ingon nga approve na ang budget, approve na but asa dapit ang implementation. Kini mga pispis sa isda nga ato nakita karon dinhi timailhan kung unsa ka gidugayon na ang problema sa baha dinhing dapita luyong bahin sa merkado sa Barangay Tipadillas, Dakbayan sa Sugbo. Diin nagpuyo ang mga isda, uban na ang mga tao. Ang sapa nga nas dapit ang gikuyawan sa mga mulupyo tungod kay ang tulay ni ini ang nagsilbing salaan sa mga basura nga inanod gikan sa ubang mga barangay. Tungod sa kamabaw sa sapa, gumikan usab sa lapok ug mubuusab kaayo ang taytayan, masangit gyud ang mga basura. Ang sapa kabahin sa flood control program diin adunay mga sheet files apan wa mapalaw mi hinungdan nga moawas gyud padung sa kabalayan. Ako kayo may problema dire basta bisan kaning magamay ra ang uwan inigbaha dire dito sa Munluyo dito. Pahawakin ang tubig diha. Kinahanglan gining tanang sapa paladman kay di mo gini masulbad ang baha og dili na paladman ang sapa. Giklaro sa kapitan nga dili gikan silang barangay ang mga basura kun dili sa laing mga dapit ug nahanok lang kanila ang mga basura. Dugay na matud pa nilang giawhag ang DPWH nga usbon ang design sa taytayan aron magkalusot ang mga basura apan hangtod karon wala pa. Manghinaot lang gyud ko nga sa insidente karon ba nga nahitabo matagad na unta mi sir. Matagad na gyud kay nagkamabaw na ang sapa. Nagtikasaka na unya ang amo in town gihapon nga taytayan sir high school pa ko aning taytayana. Samtang ipadayag ni Mayor Archival nga gitutukan sa Dakbayan ang problema sa baha diin gipadayon nini ang gubat batok sa baha sa nakalabay mga administrasyon. But it's very hard to automatically get the contractor bisan pa man gani og kanang what we call as calamity kay naa man gyapon proseso. Okay? So hopefully Alan and the media ang kaning atong desilting makatungtong natong amphibious sa kanabitong backhoe within next week siguro. Nakita usab sa mayor ang nagtipon og nga mga basura nga dagkong nakatampo sa baha nga nasinati tungod kay nasampungan naman ang agianan sa tubig. Wa usab masunod ang 3-meter easement sa kasapaan.
Sas padayag ni Mayor Archival nga gawa sa 3-meter easement, gitutukan usab karon ang mga istruktura nga naka-encroach na sa agianan sa tubig. Sas. Daghang salamat, Alan Domingo. Mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga masutang nalambigit sa online gambling atol sa oras ting trabaho, posibleng mag-atubang unya og administrative o criminal charges. Si Juan Mirundina sa report. Sa memorandum nga gipagawas ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, higpit ni ining gidid-an ang mga opisyal ug kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga mo-access sa mga online gaming platform o malambigit sa online gambling. Subay kini sa DILG Memorandum Circular No. 2025-082 nga pinitsahan niadtong Agosto 12. Sa memorandum giklaro ni ini nga makonsiderar nga online gambling ang bisan unsang matang sa sugal o gambling nga gihimo gamit ang internet. Apan way labot ni ini kadtong operated o regulated sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO nga matud pa mo'y nalatid sa Section 4 sa DILG Memorandum Circular 2025-082. Ipagawas ta ani na memo hoping na ma-curb down, ma-mitigate ang paglagana pagyud and discourage our workers. Napatik usab sa memorandum nga giluwatan sa mayor nga kung masutang nakalapa sa maong probisyon ang usa ka opisyal o kawani sa City Hall, hayan mag-atubang kini og administrative o criminal charges. Hinuon wala pa mahanay ang guidelines kabahin niini. Mato ni Chan, walay mga opisyal o kawani sa City Hall ang nasakpang nalambigit sa online gambling base sa kasayuran gikan sa City Administrator. Apan nakadawat sila og mga report nga may mga kawani nga nakasinati og financial problem human matud pa naggumon sa scatter. Maybe reporting, so I think we're still in the process of making the guidelines. Unsaon na nato kay I know lisod kayo, di ba? So maybe lang during na break or especially during office hours, gyud nya di na noon ka cater, di na ka serbisyo sa tao kay tungod na siya sa iyang cellphone. We leave it tingali sa mga department heads and their supervisors to monitor. Pipila sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ni padayag sa ilang opinyon kabahin sa online gambling. Nakasuway ko na niya kanang mga duwa nga inana pero wag gid ingon nga nagpadagi ko anak kay kabaw ko nga di kita kadawgon na lupi kita ng kuan. Man akong kuan may gito ang mimo nga nakuan nga wala na gid tindot nga wa gid siya. Online gambling kay mo nay usas makadaos sa mga tao karon. Daghan kayong kawat, daghan ang kuan tungod anak. Nga buang ba daghan nga buwag asawa kuan pamilya. Ha? Wa gyud ka natintal. Wa. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisda. Dulan 400 ka mga sakong bugas sa Mandawi City nga wala mahalin sa programang Sugbo Merkadong Barato kun SMB planong iuli sa syudad ngadto sa Kapitolyo. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang sinakong bugas humay nga nakatambak ra sa warehouse sa Mandawi City. Kapin sa tuig na nga napondo ang 397 ka mga sakong bugas. Parte kini sa kapin 1,000 ka mga sako nga gi-provide kaniadto sa Kapitolyo sa maong LGU. Nga gibaligya sugod ni atong Enero 2024 sa tag 20 pesos kada kilo. Apan wala mahalin ang tanan tungod sa palisiya nga ang makapalitra og tag 2 sab ka kilo matag semana katong dunay SMB ID. Wa na may nahalin so initiated nga dadon nato sa kining barangay. Okay. So sa SWS, sa Treasurer's Office and other kanang offices ug baligya but nito po wag gyud mahalin gyud ba. Gusto karon ni Mayor Jong Kiuano ipapauli na lang ang mga sinakong bugas ngadto sa Kapitolyo. Iuli nato sa province kay basing sa gihatag na feedback ni Michael Pilaggio, nisuway gyud kuno sila baligya unya wa man gyud kuno. So hopefully dawaton nagbalik sa province para ma-dispose ato namo or sila ila natong ma-dispose ng katong bugas. Una nang gipa-inspect ang maong bugas sa taga City Agriculture o City Health nga wala mo recommend nga ipanghatag o ipakaon sa mga tao. Sa ilang bahin gipasabot sa Kapitolyo, nakabil na sila ngadto sa Mandawi para niadtong mga bugas. Giklaro nila
kasabutan kini sa miaging mga administrasyon sa probinsya ug sa syudad. Okay, ang ni-request manggod ana is the LGU. So, di ba, the number of listahanan man to ang ibase ato. And then nalang gito say mechanism of kana how to dispose it, say makadawat kasi di makadawat through the QR and so on and so forth. That was clear in terms of the guidelines na gihatag, pero in terms of pag-execute na ana to the level of the local government sa City of Mandawi, ilan na to call, ilan na to. Una nang gipahibaw sa probinsya ang pagpaningil nila sa kapin 1 million pesos nga bayad sa mga sinakong bugas. Considered as sold. Considered as sold. Kaya ang proceeds ato, di ba, ang halin is ibalik sa Kapitolyo. Oo. Kung mura nagtutok na hog na ni palit, mura investment ba? Di mo waboy halin gito. Mura nagtutok subsidy gito. Yeah, so ni-subsidize ang province of the Cebu province at that time, and then ang part na lang is katong ipaningil mo to part of Daly City. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay sa maong balita, makig-settle ug makig-istorya ang Mandawi City LGU sa Kapitolyo aron marisolbar kining issue kabahin sa natambak nga gatusan kasakong bugas humay. Mato ni City Administrator Gonzalo Malig-on, duna na mga panag-istorya ug nang hinaot sila magkasinabot. Hinumduman gusto sa mayor sa Mandawi nga ipapauli na lang ang wala mahalin nga bugas humay sa Kapitolyo nga nag-provide niini. Duna na statement ang Kapitolyo nga duna pay igre-remit ang kwarta ang Mandawi agig bayad kaniadto. Wala pa man say formal gid nga ang representation mo to yung intention sa mayor. So we'll take it from there, no? Mga ingon nga sometimes silence is better. So we'll work it out pa. Pero na talks na negotiations yet in Capital and Mandawi LGU? Informal. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sunod-sunod nga nanulis ang duha ka mga tulisan sa lungsod sa Minglanilla ug Talisay City kagahapon Agosto 13. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Nakuha og CCTV footage ang unang pagpanuli sa mga suspitsado pasado alas 12 gahapon sa udto dinhi sa atubangan sa usa ka tindahan nga nahimutang sa barangay Pakig ni lungsod sa Minglanilla. Nabiktima ang duha ka lending collector o parcel rider nga misumada sa 12,000 pesos nga salapi nga nakuha sa mga suspitsado gikan sa tulo ka mga biktima. Gawa sa kwarta nakuha usab ang duha ka cellphone sa duha ka lending collector. Una na midaan naguna to sila nako collector duha ka buok din ako nagsunod sila. Kasi ora gitulis. Kami tulo dito duha man sila. Ang usa gatiyo na mo armas niya, ang usa mo nanguha sa kwan. Sa inyong mga gamit. Oh, pero ang katong gunit sa armas mo tiga kuha sa ko ang kwarta. Gisunod sa mga tulisan ang kan-anan nga nahimutang sa barangay San Isidro Dakbayan sa Talisay alas 2 gahapon sa hapon. Nakuha og 80,000 pesos ang nagkaunlang unta nga delivery truck driver sa usa ka beer ug ang pahinante niini. Samtang 4,000 pesos nga halin usab ang nakuha gikan sa usa ka delivery truck driver sa Mantika. Samtang samda ng usa ka ride-hailing app driver human kini napusilan kay nisukol sa mga tulisan. Hinon luwas na ang kahimtang niini. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay, nga daling nakasibat ang mga tulisan human makapabutos sa armas ug wala makuhai og cellphone ug salapi ang ride-hailing app driver. Ang ikaupat is ni kuan man kanang movie driver siya unya ni sukol ni pagsukol niya o ni resist. Pag una is abi nila nakuha ang cellphone but then na-find out ra sa iyang packets ba. Nakadawat usab og kasayuran si Maramag nga nakabiktima usab ang duha ka tulisan sa Dakbayan sa Mandawi gahapon. Hinungdan nga nakig-alayon ang kapulisan sa Mandawi ug Minglanilla sa Talisay City Police. Nagpadayon na karon ang hot pursuit operation human mailhi ang duha ka mga suspect. Nalangay ang pagresponde sa kapulisan kay wa matud pa nakapahibaw kanila ug didto na lang sila masayod sa social media. 911 mas maayo jud nga before anything else dili sa first sa social media mo report kay kuan kanang walay buhat ba i-alert dayon ang inyong kapulisan. Notado ni sa based sa ilang mga cases before. Nadakpan na before. Same case. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Marie Dumabok.
Balitang Bisdak. Pirmado na sa presidente ang balaod nga nagpauswag sa barangay ug SK elections nga nakaschedule unta karong buwan sa Disyembre. Miani kini og lain-laing reaksyon. Ano ang report ni Nico Sereno? Kagahapon gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang Republic Act 12232. Tungod niini, mapospone ang barangay ug SK elections nga himuuna sa unang Lunes sa Nobyembre 2026. Gikan niini, tag-upat ka tuig na himuon ang eleksyon sa SK ug barangay. Agig reaksyon, gikuhaan na mog panahom ang mga kapitan sa Mandaue nga mitambong sa usa ka seminar sa City Hall. Uyon sila sa pagpauswag. Nagpasalamat ko kay parang atong pagserbisyo mapadayon nato sa mga katawhan. Under the law, 1 term is 3 years. Kung madayon ang election this December, more or less mga 2 years kami. So sayang ba ang time nga daghan pa ta ni PPAs or programs, projects, activities. Of course, marifitar ta sa unsay decision sa presidente. Kami mga barangay captains, ready naman na sir kung karong December ang election or karong November. Ang amo ra importante is pagpanispisyo ra man ganang mua. 3 years man na. So karon what is due na 3 years normal ra walay favor na dawat na mo. Concentrate kami sa pagpanispisyo. Para sa mga yanong lungsuranon, pas minute para karong December 1 ang kuan election. Kini usa ka ginang ang gihunahuna ang voter registration. Wala daw nakaapas ang iyang anak tungod sa kadaghan og mga tawo atol sa deadline. Maong maayo kuno nga nauswag ang piniliay. Para nasad sila kuan time na makapakuan sa register. Register. Kung dapat yun wala daghan pa manggod na wala naka-register. Sa pikas bahin miabot na sa 5,552 ang mga narehistrong botante sa Lapu-Lapu City atol sa 10-day COMELEC voter registration. Labing daghan niini ang mga new registrants nga niabot sa 2,767, 2,139 nag-edad o 15 ngadto sa 17 anyos. Gisundan sa mga nagpa-reactivate nga niabot og 348, 170 sa change of name o correction of entries, 108 sa mga reactivations with correction of entries. 17 ka mga transfer from post to local ug 3 ka mga reinstatement from post to local. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Certificate of no objection gikan sa Coast Guard ug Marine 7 na lang ang gipaabot una makarekomendar ang City Attorney's Office nga libkaso na sa mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang temporaryong pagpakunong sa shipbreaking activities sa MV Diamond Highway sa Barangay Punta Engaño. Mato ni Attorney James Saison, City Attorney, base sa labing uwahing inspeksyon sa taga City Health Office ug sa Senro, nasutang na-comply sa management sa MV Diamond Highway ang mga rekisitong gilatin, ilabi na sa health issues. Wa na usab pa nga UE sa DENR ug foreshore lease ang MV Diamond Highway sa gipabarug niining istruktura daplin sa dagat nga gitumong sa pagpasayon sa paghakot sa mga debris. Hinuon gipabayad sila sa DENR og 43,000 pesos nga rental matag buwan sulod sa usa ka tuig. Gipasabot ni Attorney Saison nga usa-usab ang dakbayan sa nagtinguha nga hingpit na gayong makuha ang MV Diamond Highway ug ang uban pang mga barko nga nasangad sa kadagatan sa Barangay Punta Engaño atol sa Bagyong Odette. But this is an official letter addressed to the city officials nga maggayo mi og clearance or no objection from Marina and Coast Guard. So we will have to comply. So gi-inform na mo si MV Diamond na let's try to secure a no objection from Marina and Coast Guard. Dili na kinahanglan ang congressional bill aron ma-upgrade ang Provincial Hospital sa Danao ngadto sa North Cebu Medical Center. Kini ang tubag ni Governor Pamela Baricuatro sa hangyo ni Cebu 5th District Congressman Duke Frasco. Wala pa hinuy opisyal nga komunikasyon ang kongresista ngadto sa gobernadora kalabot sa hangyo nga gipaagi na lang sa social media. Matod sa gobernadora, gitrabaho na ang pagpalambo sa 16 ka mga province-run hospitals ug infirmaries. Sa niini, miduso si Frasco og House Bill number 3313 nga nagtinguha nga ma-convert ang Danao Hospital isip fully equipped level 2 medical facility.
Gidugang ni Bari 4 nga aduna pay mga ospital nga angayang tutukan sa maong pagbabalaod. Sa una, sige na sila suroy-suroy karon, sige na magsakay-sakay. Sakay-sakay pa more. I also want to appeal to him, no? To look into his children hospital in Iloan. Unahasa na congressman, no? Before ka maglabot sa Danao. And also, I also want to appeal to you to look also into Camotes Hospital. You started airport there, ang imong hospital, ang ceiling dito gani, kahbumo na. Samtang sa mensahe ni Frasco sa mga tigbalita, gitubag niini ang gipadayag sa gobernadora. Miapilar siya nga ipadaplid una ang politika hangtod sa 2028 ug dili tugutan ang ilang political affiliations nga modiktar sa ilang aksyon. Tagaan og pagtagad ang panglawas ug kaayuhan sa mga sugbuanon. Giklaro ni Congressman Frasco nga mihangyo lang siya og suporta ug sa samang higayon mitanyag sa iyang kamot alang sa pakigtambayayong para sa kaayuhan sa tanang sugbuan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gi-inspeksyon sa Department of Trade and Industry ang public market sa Mandaue City aron masayran kung adunay mga nagpaburot sa presyo. Ano ang report ni Nico Sereno? Sayo nga nag-inspeksyon sa Mandaue City Public Market ang mga dagkong opisyal sa DTI. Gikuyugan sa mga city ug market officials misusi kung natuman ba ang mga lagda. Pipila ka tindahan gipangayuan og sample sa baligya sama nining gatas, gitan-aw kung anaa ba sa suggested retail price ang presyo. Gitan-aw sab ang bugasan ug nagpakisayod sa presyo. Lakip sa giinspeksyon ang timbangan ng bayan, nagpasample gamit ang test weight kung takdo ra ba kini. Maayos po, kompleto ang supply, mura ang bigas, mura ang mga pangunahing bilhin at compliant yung mga basic necessities natin sa ating price guide. Nakadaig sab ang DTI sa LED wall gawa sa merkado kundi naka-flash ang presyo sa mga baligya isip giya sa mga mamalitay. Lakip sa gihimuan sa kinalit nga inspection ang dakong supermarket dihara sa Barangay Sentro kundi gitan-aw sab ang mga baligyang basic commodities ug ang ilang presyo. Wala hinon sila'y nakitang problema. Gipasalig sa dakbayan, padayon ang pagpalambo sa merkado, gikan sa sinimana nga pagpanglimpyo, ngadto sa regular nga inspection sa mga timbangan. Kagahapon lang, may 3 ka timbangan nga gi-confiscate sa market office. Na ay tampered or uncalibrated or kanang naitikas sa ilang mga weighing scales, ag mo gyud na i-confiscate. Confiscate yun na mo. For this week lang daan, probably ang mga na-confiscate is 6 or 8. 3 things nga nakita na to nga mayong ipadayon. Pagpanglimpyo, regular, then regular check-up sa mga timbangan. Kung kanang LED pas parinduton pa ang. Pareho sab kini sa giawhag sa DTI nga buhaton aron maprotektaan ang katungod sa mga konsumidor. Kailangan sustainable po at consistent monitoring lang po. Kasi po, in coordination with the Department of Agriculture, tinutulungan natin sila mag-price monitoring sa bigas. And so far, mababa po ang presyo ng mga bigas natin dito. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakisayod karon si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa Department of Public Works and Highways, 2nd Engineering District, kabahin sa grabing pagbaha nga nasinati sa Barangay Manipis, usa sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay. Gustong masayod ang mayor sa hinungdan sa grabing pagbaha. Diin gasagol ang mga bato sa maong baha nga lapukon. Miabot ang baha sa kilid sa mga panimay nga nahimutan sa pangpang nga bahin sa maong barangay. Mapasalamaton ang mayor sa road widening project sa Cebu-Toledo Wharf nga mibukas og shortcut nga daan paingon sa southwestern Cebu. Apan, awhag sa mayor sa DPWH nga sulbaron ang suliran sa baha sa dapit. Ipasubay usab sa mayor sa DPWH ug sa City Engineering Office ang mga panimay nga apektado sa baha tungod sa kabalaka nga mahulpa ang yuta nga gibarugan sa ilang mga panimay.
Encantadia fever is definitely on. Atol sa pagpahigayon sa Diyosa ng Cordova kagabi, ang mundo ng Encantadia ang nagsilbi nilang tema. Abisala Espa, mga taga-Cordova! Gikan sa mga costume sa 13 ka mga maanyag ng mga LGBTQIA+ contestants ngadto na sa disenyo sa stage pulos Encantadia inspired. At matod sa artistic and overall director ni ini nga si Junbert Bentulan, 400,000 pesos ang ilang gigahin alang sa stage design aron masusama gayud kini sa hulagway sa set sa Kapuso primetime series nga Encantadia. Ang pambato sa Barangay Alegria nga si Maria Hard Napoles ang nakurunahang Diyosa ng Cordova 2025. Samtang karong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre, nagpaunhanay sila Mitena ug Perena sa pagpangita ni Tera sa kalibutan sa mga tao. Gustong masayra ni Mitena kung kinsa si Tera ug unsa ang iyang gahom. Makatabang ka sila aron masubay si Tera sa kalibutan sa mga tao. Kana ang dungantang sayran karong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre pagkahuman sa 24 oras. Guilty kini ang gipahamtang sa Ombudsman kang kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa kasong administratiba nga gipasaka batok kaniya sa usa ka Moises Diparini. Naglakip kini sa grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interests of the service ug kalapasan sa Republic Act 6713 o mas nailhan ka Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Subay kini special permit nga gihatag ni Garcia sa usa ka kontraktor sa desilting project sa Manangar River nga walay environmental compliance certificate. Subay niini gipahamtangan usa ka tuig nga suspension si Garcia nga walay bayad. Apan tungod kay wala naman siya sa katungdanan, gipamulta na lang ang kanhi gobernadora balig unong kabuwan nga iyang kanhi sweldo isip gobernadora sa lalawigan sa Subo. Samtang sa pamahayag nga gipagawa sa kampo sa kanhi gobernadora pinaagi sa Cabrido and Associates Law Firm, giila ni ini ang desisyon sa Ombudsman batok ni Garcia. Apan padayon nilang gikwestiyon ang reklamo tungod kay wala matud pay factual ug legal basis ug ang timing ni ini. Nagpabilin matud pa ang respeto ni Garcia sa rule of law ug ang constitutional process. Muhimo sila sa tanang legal remedies ug malaumon nga mahatagan ang kanhi gobernadora ug impartial review sa giatubang nga kaso. Karong adlaw gikatakdang moduso ug motion for reconsideration ang kanhi gobernadora. Wala na'y bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility apan posible gihapong masinati ang kusog nga hangin ug pag-uwan. Tungod kini sa nagkakusog nga southwest monsoon o habagat ug localized thunderstorms ilabi na sa kahaponon ug kagabhion. Subay kini sa kasayuran sa Metro Weather. Adunay kahigayunan nga uwanon ang halapan nga bahin sa Eastern ug Central Visayas sama sa Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Kusog nga pag-uwan ang posibleng musangpot sa pagbaha o kaha pagdahili sa yuta. Posibleng usab nga uwanon ang uban pagbahin sa nasod. Screening sa 7 Ganito Tayo Kapuso short films, libre nga makita sa pipila ka mga sinihan sa kauluhan karong Domingo. Makita usab kini sa Kapuso channels o sa social media pages. Makita ang Ganito Tayo Kapuso short films sa Agosto sa GMA Network, iHeart Movies, Heart of Asia, Kapuso social media pages ug sa GTV. Sa September usab, ipasalida ang short film si GMA Pinoy TV ug si GMA Live TV sa October. Bida sa Kapuso short films ang Filipino core values nga makadiyos, masayahin, maabilidad, makabayan, malasakit, sa usag-usa ug gugma sa pamilya. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.